Hello po, magandang umaga po sa ating mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, mag-isawa kayo sa mukha ko. Kagabi lang yung video, pero ngayon video naman ako. Isang magandang umaga nga pala sa inyo mga kaibigan. At huwag nyo yan napansin yung background ko. Medyo, nandito kasi ako sa kusina, nagkakape. Ito, kape po tayo. Tulo-tulo pa. Sana po huwag niyong sawaang sumubaybay sa aking video. At sana po loobin nyo na lagi ako makakagawa ng video. So for the day's video po, meron lang po tayong i-comment. Lagi na po tayong magko-komento or magbi-video reaction or sa mga balita na kailangan maging aware tayo sa mga balita sa mga paligid natin o anong nangyayari sa paligid natin. So ito, without further ado, ito na po yung video natin. So ito po yung meron pong kamakailan lang na bumaksak na FA-50 na nawala habang nagpapatrol sila sa area ng Cebu. So, natagpuan na po finally ang mga piloto. Bumaksak pala to, nag-crash pala sa bundok. Ito po, sabi po dito, ang FA-50 jet na kabilang sa mga modernong eroplano ng Air Force ng Pilipinas ay nawalan ng komunikasyon habang nasa mission sila laban sa rebelde nung gabi ng March 4, 2025. So kahapon lang pala to kasi ngayon Friday. So nagpapatrolya sila or umiikot lang na may mission sila, and then maya nawalan na ho ng komunikasyon isang FA-50 na nag-crash. Hindi nila alam na nag-crash na pala. So pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, natagpuan ang eroplano sa isang gubat sa Mount Kalatungan noong March 5. So, March 5 ba ngayon? Hindi, March 6. Oh, 6 na pala, sorry. Akala ko March 5. So, March 4, nung isang araw pa pala. So, malungkot na balita to, no? So, isang kabawasan na naman sa ating mga kasundaluhan. So sayang tong mga piloto na to. So ano naman, ayon sa mga balita, ano naman to, expert naman yun so ewan natin, baka technically ang problema dun sa eroplano na mismo. So patuloy tayo. So ilang oras lang nahanap nila. So isang malungkot na balita dahil parehong nasawi ang dalawang piloto sa mission na yun, nung kinagabihan na yun. Kasi nung nawala na siguro, so nag-crash na nung nawala na yun, nawala ng komunikasyon. So sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Philippine Air Force upang malaman ang dahilan sa pagbaksak ng eroplano. Samantala, ang iba pang FA-50 na mga kasamahan nila ay naka-standby muna o pinarada muna para at least i-check o ano, dapat technically sigurado ko ang diferensya ng jet fighter natin. Kasi usually dapat pinapalitan na yun kasi yun ang modernong FA-50 na tayo. So malayo na sa kung pag-uusapan high-tech, malayo na tayo sa ibang mga bansa. Lalo na balita ko ang Vietnam is naunahan na tayo sa ekonomiya. So ano ba naman nangyayari sa ekonomiya natin na ito? So sa pagpapatuloy po, so ang FA-50 jets ay bahagi ng modernisasyon programa ng bansa at ginagamit sa ibang operasyon ng militar. Ito ay isang malaking pagkawala, ngunit magpapatuloy ang laban para sa kaligtasan ng ating inang bayan. So, approve tayo yan, magpapatuloy tayo. So, iyan lang po ang nakakalungkot na balita
sa oras na to, nakakalungkot man, mayroon na naman nawalan ng nawalan ng ama ng tahanan, nawalan na naman ng, siguro itong mga to mayroon din mga kamag-anak na inaano yung sinusuplayan yung mga ginagastusan itong mga pilotong to, pero ganyan talaga ang buhay. So hindi natin alam, kaya nga bago tayo umalis ng bahay, sana po samahan natin ng panalangin na ingatan tayo ng Diyos sa araw-araw nating gawain. At kahit sabi natin simple lang yung gagawin mo sa isang araw, lalabas ka o mamasyal ka, manalangin ka, anuman ang iyong gawin. So tama po ba? So sana po sana lang wag nang maulit po yung ganitong mga ano. Kung technical man ito, sana ho lagi hong check upin ang, sa bagay procedure naman ho yun, yung kine-check up nila yung sasakyan. Tayo nga ordinaryong kotse na lang, kine-check up pa natin yung pakaya na magpa-flight sila. So hindi natin alam, abangan natin kung ano yung talagang naging kung bakit bumaksak itong eroplanong to. So malalaman natin pagka naglabas na ulit ng statement ang Air Force kung ano yung talagang naging diferensya ng jet fighter na yon. So hanggang doon na lang po. Ito po yung, sana po wag po kayong magsawa, wag po kayong magsawa kay Kuya Nads TV. Kahit araw-araw na tayo nag-upload, kasi sa totoo lang po, wala po tayong sweldo na YouTube kahit 4,000 plus. So aking napag-alaman po pala na ang pagkatapos po ng 4,000 watch hour ninyo is kailangan nyo pang magpundar ng $100 na ads. So ako nakaka-$50 pa lang. So may ilang taon na akong nag-YouTube, pero ganun din, babaksak din yan. So sana tulungan nyo po ako na panoorin itong aking mga video, supportahan nyo po ako. So hanggang dito na lang po ang ating video, at lagi po nating tatandaan, God will always provide sa iyo at sa akin, at patuloy lang tayong manalangin at magtiwala sa Diyos, sapagkat siya lang naman ang ating lalapitan at papalanginan ng Diyos na mahabagin at mapagmahal. So God will always provide. Shalom po. God bless.